So, tapos na yung kasal ni na Kuya Joshua at Ate Christine, kaya naman babalik na sina Mama at Papa sa isla. So, inihatid na sila ni Manoy Glimel at ni Kuya Hapon sa Banika. Hindi na lang pala kami sumama ni Manoy Glimel kasi sobrang nakakapagod ng maghanap ng masasakyan na libre public dito sa Rojas. At saka days lang din naman na mag-New Year na tapos pag 3, may klase na naman kaya naman nagstay na lang ako dito. Pagkahatid nila, Kuya Hapon, ay sumama ako sa kanila sa San Roque kasi mamayang 4 ay ihatid na namin si Lolo sa bukid. Kasi sobrang excited na ni Lolo na bumalik sa bukid kasi hindi siya sanay dito sa buhay sa syudad. Kasi hindi sanay si Lolo na walang ginagawa. Kaya naman pagkarating namin sa bukid ay binili na lang namin yung tricycle dito sa tabi kasi sobrang putik ng daan. Ito yung guys ang problema sa bukid kapag umuulan kasi sobrang putik. Hindi ka talaga makakapasok. I mean is hindi talaga makakapasok yung tricycle at yung mga motorbike. Or makakapasok man pero sobrang mahirap tahakin yung daan patungo sa kanya. Charot. So, this is the reason bakit gusto kong pumunta at sumama kina Kuya Hapon maghatid kay Lolo kasi sobrang ganda ng mga taon-nawin dito guys. At saka guys, ito yung bahay ni na Lolo. At ang unang chinek ko pagkarating ko ay yung kabugaw. My favorite fruit! Kasama yung mga orange and kahil. Like that yung mga favorite ko. Kaya naman sabi ko kay Kuya Hapon ay gawa kami ng panungkit at kukunin namin yon. And thankfully, naabot naman namin ng panungkit yung mga kabugaw kaya nakuha namin. Sobrang tamis kaya niyan as in kaya naging favorite ko. Kaya naman, syempre para safe, isupot ka agad yan. So pagkatapos namin sa Kahil, ay pumunta naman kami dito sa Calamansi. Sobrang dami ng Calamansi dito kina Lolo. Hindi ko alam kung sino yung tumanim nito. Pero ang most importantly ay nag-harvest na tayo dito. Isa pa to sa mga reason bakit sobrang ganda sa bukid. Kasi fresh yung mga veggies or yung mga tanim na makukuha mo. As in, instant ulam talaga. And look at that, sobrang greeny ng surrounding. So sa mga lahat dyan na na-broken at gustong mag-heal, pumunta kayo sa bukid at isigaw ang lahat ng sakit. Charot. Diba, sobrang ganda sa bukid. Pwera na lang sa mukha ko. Ay, December pa naman, isama nyo na lang. So pagkatapos, pumunta kami kina Uncle Bibot, kapatid ni na Papa at Auntie Bibing. Pero wala siya, kaya naman kay Auntie Ali na lang namin binigay yung cake na dinala namin para sa kanila. At saktuhan din yung dalaw namin dito sa bukid. Kasi naman, anihan na ng mga kamote nila Auntie Ali. Kaya naman ang hingi kami. Pero syempre, kami yung mangunguha. So unang hukay ko nga dito ay nakakuha kaagad ako. Medyo maliit na medyo malaki siya. Pero I'm so happy na talaga. Sobrang babaw ng kaligayahan ko guys. So for the go kami dyan ni Hana, as in, kasi sabi nga namin ni Hana, pangunguha lang ng kamote, sisiw. Tapos at the end, tignan niyo yung kuha namin guys. So, isang malaki and the rest is history talaga. So, buti na lang to the rescue si Kuya Hapon. At siya yung nagpatuloy ng pagbida-bida namin ni Hana na pangunguha ng kamote. And look at that guys, sobrang dami ng kanyang kuha. So, dahil hindi kami nagsucceed sa kamote, dito na naman kami sa balinghoy. Sabi kasi ni Auntie Ali, balinghoy naman daw yung kukunin namin. So, unang hila ko palang guys, bokya agad. Kaya naman, pumunta kami sa ilalim. At saka, oh my God guys, hindi pala kay Auntie Ali yung balinghoy. Buti na lang talaga, sobrang bait ng may-ari. Binigyan pa kami ng itak. Kasi talaga, nabunot ko na, wala na tayong magagawa para ibalik yun, di ba? Kaya binigay niya na lang. At saka sobrang bait niya. Thank you so much, Auntie ha. And sorry sa pagbunot. Kaya uuwi kaming maraming dala. Thank you so much for watching and that ends our Bukid vlog. And I wanna flex this, my hair. Thank you so much, Auntie Bibing, for the ribbon.